So ngayong araw na to ay pag-uusapan natin kung ano yung 3 bagay na hindi mo kakaligtaan kapag nagpapagawa ka ng bahay ngayon. So madalas nababasa ko sa comment section kung ano ba talaga yung gagawin mo. Kung wala kang idea, tapos magpapagawa ka ng bahay, may budget ka lang. Tapos ito, which is magandang tanong to at related to sa video. So dito ang tanong niya is gusto niya daw magpagawa ng bahay pero hindi niya alam kung paano magsimula. Paano daw niya masisimulan? So maganda kapag may balak ka na talagang magpagawa ng bahay pero wala ka talagang idea saan ako magsisimula, anong una kong gagawin. So i-discuss natin yung 3 bagay na hindi mo kakaligtaan or aalamin mo talaga kung ano ito. So una, ito yung pre-construction. Yung mga gagawin mo bago ka pa magpagawa ng bahay kasi pre nga siya. Yung pangalawa naman is yung construction phase na talaga, yung gagawin mo na talaga yung bahay mo. At pangatlo is yung post-construction. So, ano yung mga gagawin mo after ma-construct na yung project. So, kinakailangan malaman natin tong mga phases na to para kahit papano magka-idea ka, dito pa pala ako na phase na to or dapat sa phase na to, hindi ko kakaligtaan yung mga bagay na to. Maganda, madiscuss natin at maintindihan nyo ano-ano yung mga ginagawa sa mga phase na to. So, sa pre-construction, ang una mo talagang gagawin dyan is pre-planning, yung pagde-design ng inyong bahay or ano yung magiging layout nito sa plano, yung magko-conceptualize ka ng plan. Siyempre, after nyan, ipaprocess mo yung mga legal requirements, ma-ready mo din yung lupa mo or site preparation, kung ma-check mo ba kung sa'yo na talaga yung lupa, ganun. So, yan yung sa pre-construction phase. So, sa planning and design, maganda, doon pa lang is madiscuss mo na nga sa yung architect or engineer or yung kinuha mo na designer na magkaroon ng value engineering para yung budget mo doon or yung design mo is ma-optimize mo talaga na hindi ka gagastos ng malaki tapos yung design over talaga, yung hindi naman kailangan na over-design, ganun. So doon pa lang, ma-plan na talaga carefully. So ang pinakaunang gagawin talaga is at least meron ka na sa yung mind kung ano yung gusto mo or meron ka nang na-visualize sa sarili mo na ito yung gusto ko na bahay, ganito yung size, ganito 2-story or 3-story, meron ka na talaga. At saka meron ka na ding allotted na budget para doon. So sa mga legal requirements naman, tsaka permit, maganda talaga na mag-obtain tayo niyan para syempre hindi ba pa-stop yung ating ginagawa. So sa barangay, sa city hall or sa municipal office, kukuha kayo ng requirement ng building permit. So kailangan talaga yan. So sa pre-construction yan na stage. Pre-construction pa rin tayo, kailangan natin malaman kung magkano yung budget. Pero since may kinuha ka, di ba, na architect or engineer or kumuha ka ng mag-i-estimate for you, sila na yun ng plan, sila na din nag-estimate. So makikita mo na dun yung estimated budget para dun sa na-conceptualize or nabuo nyo na plan. Siyempre, tatanungin ka ng nagde-design, ano ba yung gusto nyo? Ano bang specific requirement na gusto nyo sa design? Ganyan. Kapag nagawa na talaga yung plano, mai-estimate na, mabi-breakdown na yung yung mga presyo per item of work or scope of work. So, maisa-isa na doon. So, malalaman nyo na, ganitong budget pala ang kailangan ko. At the same time, kung magkukuha ba kayo ng financing or sa pag-ibig or mga loans, ganyan, at least alam nyo na ito yung budget na kailangan mo para sa yung pinapagawa or ipapagawang bahay. So, another thing is, siyempre, malaman mo or ma-check mo sa lupa or yung lupa mo ba is sa'yo ba talaga, ganun. Kasama yun kung kailangan mo pa bang ipa-geodetic survey or sa site clearing mo, ganyan. So, mahirap na nagpatayo ka ng bahay tapos hindi mo pala lupa yun, di ba? So, maganda, maigi na ma-check mo at ma-verify mo talaga na sa'yo talaga yung lupa. Doon na tayo sa pangalawa, yung construction phase na talaga. So, may idea na kayo, ganun palang gagawin. Reconstruction muna, tapos construction phase na. So, ano mga ginagawa sa construction phase? So, una is, nasa construction phase na tayo, di ba?
So, pinakauna, magle-layout, tapos, so mag-excavate tayo para sa footing or foundation na kung saan sinunod natin yung plano, kung anong nakalagay sa plano na dinesign nung designer or structural engineer or architect, ganyan. So, dapat yung plano dun is ma-layout at the same time, makopya talaga or magawa talaga sa site talaga kung ano yung nakalagay sa plan. Magkakaroon ka na ng structural works. So, gagawin na yung columns, beams, slabs na based dun sa structural plan. Tapos, mga door framing, windows. Sa masonry works, ang gagawin dyan is, syempre, gagawa ng wall construction. Tapos, ipa-plaster and i-finish siya. So, yung construction phase na talaga, yung ginagawa mo na step by step yung bahay mo. So, sa roofing, electrical and plumbing works, syempre nakalagay naman yan sa plano. Susundin lang ng mga nagko-construct. Kung may kinuha ka man na contractor or kung arawan ka man or pakyawan. So, basta susundin lang yung yung nakalagay sa plano. Pero may mga instances na yung sa plano is iba siya sa actual. So, parang may changes ng konti, ganun. Hindi talaga yan maiiwasan na may mga pagbabago. Pero, as much as possible, dapat kahit papano, iwasan to para maiwasan din yung mga additional na gastos or variation order. Kasunod niyan is yung interior tsaka external na finishes, yung magpapaganda na talaga ng bahay. Kasi nabuo na yung pinaka-structure, nalagay na yung mga walls, ganyan, na finish na. So, pagpipintura, paglalagay ng tiles, mga accent wall, lagay ng mga lighting, or, di ba, ang daming mga house tour ngayon sa YouTube, di ba, kung makikita nyo, ang gaganda ng mga finishes ng bahay nila. Yung detalye, kada area, like sa kanilang mga countertops, mga cabinets, mga lighting, mga doors, yung mga finishes, di ba? So, interior and exterior finishes, isa sa mga last na gagawin yung magpaganda ng bahay. Sa construction phase. Sa construction phase pa rin to, syempre kailangan ma-inspect kung compliance ba siya sa mga safety requirement, ire-ready na yung occupancy permit, ganun. So, sa construction phase pa rin yan. Post-construction, ito na yung ire-ready mo na yung bahay, check mo lahat, inspect mo, kung gumagana ba, yung lahat, yung mga ilaw ba is talagang maayos. Kapag na-check mo na lahat ng nasa plan sa pre-construction ay halos nasunod talaga, walang pagbabago, at maayos naman yung bahay, pwede na talagang mag-move in. So yung iba nga habang nagko-construct or hindi pa gaanong tapos yung bahay, nag-move in na. So depende yan. Pero dito sa post-construction, dito dun is hindi mo kakaligtaan yung mga plan mo for maintenance. Kung yung mga area na alam mo na kailangan i-maintain, example, sa waterproofing, for example, alam mo na yung waterproofing na ginawa doon is maglalast lang ng 5 years. So, possible, i-maintain yan. Or sa plumbing mo, i-check mo kung maglalagay ka din ng future plans. Tsaka sa electrical, kung paano sila i-maintain kapag may mga masira, may kailangan for repair, ganun. So, hindi mawawala sa'yo sa post-construction yung mga possible na pag-maintain ng kinonstruct mo or ginawa mong bahay. Bago ka mag-move in, kapag pinapagawa mo yung isang bahay, syempre, kailangan malinis mo ng maayos. Deep cleaning talaga, mawala talaga yung mga dust. Lalo pa sa pintura, di ba? Ang daming mga alikabok, ganyan. Deep cleaning talaga yung gagawin para pagka-move in mo talaga is maayos naman yung titirhan mo. So sa tatlong bagay na yun, ano yung sa tingin nyo ang pinaka-importante? Pero di ba, hindi naman mangyayari yung construction kung walang pre-construction. Tsaka, syempre, magkaroon din ng post-construction. Minsan, akala natin nag-focus lang tayo masyado dun sa construction na mismo, na kaligtaan natin yung pre-construction. Kaya, yun minsan nga, di ba, yung iba, hindi na gumagawa ng plano, gumagawa na lang diretso ng bahay at wala ng permit, wala ng computation, or wala ng ginawang structural analysis or structural computation. Kaya kadalasan, nagkakaproblema talaga kapag nag-skip ka sa first step, yung pre-construction phase, na kung saan dun yung pagko-conceptualize, pakikipag-usap sa isang professional na kung saan matulungan ka para sa pinapagawa mong bahay. At the same time,
ma-ready mo yung budget mo or malaman mo na ganitong amount yung aabutin ng bahay. So if you fail to plan, you're planning to fail nga daw. So kaya mas maigi sa simula pa lang ng project or sa simula pa lang ng pagpapagawa mo ng bahay or nagpaplano ka pa lang magpagawa ng bahay is alam mo na necessary talaga na makonsider mo ano yung mga gagawin sa pre-construction, sa construction phase, at saka sa post-construction. So yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!